Hello mga amigo, mga amiga. Pinicturean na naman ako. Lagi na lang ako pinipicturean nitong green. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako kay Skyroot. Salamat ulit. Sana makinig kayo. Nandito ako sa Root 2. Si Elimelech ang nasirang asawa ni Noemi ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas doon. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Noemi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay. Kasunod ng mga gumagapas, ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Sa darating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumasainyo si Yahweh ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, tagon nila. Pagtanaw kay Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyan? Siya po ang Moabitang kasama ni Noemi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot ng katiwala, nakiusap po siyang makapamulot ng nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman kaya maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. Anak, huwag ka na pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamumulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumusunod ka. Sinabi ko na sa mga taon ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbigay galang at ang wika, napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipanayam sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa kanya ka dumulog at nagpakalinga. Sumagot si Ruth, napakabait ninyo sa akin. Binalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Ako po ay isang hamak na alipin at di man lamang marapat ibilang na isa sa mga manggagawa ninyo. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, umabot ka ng tinapay at kumain kang mabuti. Kaya't nakiupo na siya sa mga manggagawa at kinabutan si Boaz ng binusang sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Nang pagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglalaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at giniik niya pagkatapos ang kanyang mga napulot. Halos kalahating kaban ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang natipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Saang bukid ka ba namulot ngayon? Tanong ni Noemi, pagpalain naman ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo, at sinalaysay ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Ang wika ni Noemi, pasaganain nawa siya ni Yahweh
na hindi nakalimot sa kanyang pangako, naging sa buhay at maging sa patay. Idinugtong pa niya kamag-anak na malapit natin ang taong iyon. Isa sa may pananagutang mga laga sa naiwan ng mga yumao. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Noemi, "Oo nga anak, baka mapariwara ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawa." Ganoon nga ang nangyari. Namulot si Ruth sa kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Boaz, hanggang sa maaning lahat ng trigo at ang sibada, at namuhay siyang kapisan ng kanyang biyanan. Naging mabuti kay Ruth si Boaz. Isang araw, tapos na po. Tapos na po yung 2 binigay sa akin. Sa 2 ako nagbabasa sa 2 tungkol kay Ruth. Yun lang po ang binigay sa akin ngayon. Kani-kanina to binigay sa akin. Ngayon ko lang binasa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at syempre sa inyong lahat na nakikinig nito. Sa aking binasa, sana kung naunawaan nyo, basahin, napakinggan nyo, unawain nyo na lang, at kung hindi naman, basahin nyo muli. Nasa sa inyo pa rin. Tungkol to sa istorya ng pagkatao ni Ruth. Siya sa kanyang biyan na nakipisan sa kanyang banan, tapos namumulot sila ng mga doon sa lupain ng kamag-anakan, na malayong kamag-anakan ng kanyang biyanan na mayaman, may-ari ng bukid. May-ari ng bukid. Maganda ang storya dito. Kaya sana, salamat po kung kayo nakikinig mga gwapo-gwapa. Yun lamang po. Ito binigay sa akin ngayon. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. At syempre, sana pagpalain tayong lahat. At magkaroon tayo ng kasaganan, kapayapaan, pagmamahalan, at sumasa atin naman ang Panginoon lagi sa ating buhay. Gabayan niya tayo lagi. Salamat po. God bless.